Bakit bawal po matulog ng nakaharap sa pinto? Huwag matutulog na nakaharap ang paa sa pinto. Sa probinsya namin, may isang pamahiin na palaging sinasabi ng matatanda. Kapag daw matutulog ka, huwag mong ihaharap ang paa mo sa pinto. Sabi nila, malas daw iyon at parang ginagaya mo raw ang posisyon ng patay sa kabaong. Bata pa lang ako ay paulit-ulit ko na itong naririnig kay Lola. Pero habang tumatanda ako, unti-unti ko ring naisip na baka gawa-gawa lang iyon ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Ako, si Daniel. At lumaki ako sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa dulo ng aming barangay. Tahimik ang lugar namin sa gabi. Tanging mga kuliglig at hangin lang ang maririnig kapag hating gabi na. Isang gabi, napansin ko na binago ni Mama ang ayos ng higaan ko. Dahil sa sikip ng kwarto, ang naging posisyon ng kama ko ay nakaharap ang paa ko diretso sa pinto. Napansin iyon ni Lola nang pumasok siya sa kwarto. "Baliktarin mo yan," sabi niya agad habang nakakunot ang noo. "Hindi maganda ang paa sa pinto." Napangiti lang ako. "Pamahiin lang yan, La." Hindi na siya nagsalita pero halata sa mukha niya na hindi siya komportable. Kinagabihan, natulog ako ng maaga. Tahimik ang buong bahay at mahina lang ang ilaw sa sala. Nakatulog ako agad dahil pagod ako sa trabaho. Hindi ko alam kung anong oras na nang bigla akong magising. May narinig akong tunog. Parang may dahan-dahang naglalakad sa labas ng kwarto ko. Napatingin ako sa pinto. Medyo nakabukas ito at madilim ang labas. Una kong naisip na baka si Mama o si Lola lang ang nagpunta sa kusina. Pero maya-maya, may narinig akong kakaiba. Parang may humihinga malapit sa paa ko. Bigla akong kinabahan. Unti-unti kong inangat ang ulo at tumingin sa may paanan ng kama. May anino roon. Nakatayo sa mismong tapat ng paa ko. Hindi ko makita nang malinaw ang mukha dahil madilim. Pero sigurado akong may nakatayo doon. Hindi ito gumagalaw, pero pakiramdam ko ay nakatingin ito sa akin. Nanigas ang katawan ko. Naalala ko bigla ang sinabi ni Lola tungkol sa paa na nakaharap sa pinto. Sinubukan kong magsalita pero walang lumalabas na boses. Maya-maya ay unti-unting yumuko ang anino, parang sinusuri ang mukha ko. Doon na ako, tuluyang nataranta. Sa lakas ng loob na natira sa akin, mabilis akong tumalon mula sa kama at sinara ang pinto. Binuksan ko ang ilaw